Attorney, paano po gagawin kung yung may-ari ng bahay at lupa ay namayapa na, pero wala po siyang asawa, okay? Walang anak o mga magulang. At sabi mo, inaangkin ng tito mo. Okay. Well, based sa law, ang hierarchy sa ownership, pagka namatay na yung registered owner, lalo na yung nakapangalan sa tax deed at titulo, sa situation mo, sabi mo, wala ng asawa, wala ding anak, at walang magulang. So, automatic, na-mention mo, may isa siyang kapatid. So, mapupunta yung pagmamayari sa kapatid. Okay? Yung na-mention mo na inaangkin ng tito mo, now, para magkaroon ng rights ang tito mo sa bahay at lupa, kailangan humingi ka sa tito mo ng dokumento as proof of ownership. It could be last will of testament, deed of absolute sale, o di kaya naman ay deed of donation. Pagka walang naipakitang mga dokumento as proof of ownership yung tito nyo, automatic wala siyang karapatan doon sa bahay at lupa. Kasi if we're going to base sa hierarchy, so automatic ang susunod ay yung mga kapatid or kapatid niya. Since wala na yung asawa, wala ding anak at walang magulang. Okay? Ang masasuggest ko po para makapag-start kayo ng due diligence, unang-una ay kumuha kayo ng tinatawag nating property holdings report. Pupunta kayo sa assessor's office sa inyong munisipyo para kumuha ng property holdings report ng lolo mo, as you mentioned. Okay? Makikita doon sa dokumento na yan kung ano yung mga properties na under sa pangalan niya. At so far, hanggang dun lang yung kasagutan sa tanong niyo po. Just in case hindi pa rin siya umalis, pwede nyong idulog yan sa barangay. Pwede nyo munang pakiusapan. Maghingi kayo ng proof of documentation or proof of ownership ng tito nyo. Pag walang may pakita, pwedeng idulog nyo sa barangay para dun isettle. Pwede nyo siyang ipasumon 3 beses. Pag hindi naman siya umattend, pwede na kayong pumunta sa munisipyo for further assistance. So, possible, magpa-file po kayo ng kaso niyan. Just make sure you have the documents. Yung property holdings report, yung certified true copy of title. I don't know if you mentioned dito sa comment na nawala daw yung titulo. Correct me if I'm wrong. I need to clarify that. So, if nawala naman yung titulo, kuha na lang po kayo ng certified true copy of title doon sa Register of Deeds. In addition as well, pagbalak nyo magpa-reconstitute ng lost title na dokumento is mag-execute kayo ng affidavit of loss. Punta kayo sa isang attorney para yan mapasa sa Register of Deeds at ipapasa yan sa korte. Normally, it would take around 6 months to 1 year bago ma-reconstitute. At ang gastos dyan umaabot ng 100 to 200,000 po. So, yan po yung masaklap pagka nawawala yung titulo. Mas maigi kung nasa inyo pa yung original copy ng title. Kuha din po kayo ng technical description sa DENR at bayaran nyo po yung buwis sa assessor's office para makakuha kayo ng latest tax declaration. At valid IDs or TIN numbers ng lolo nyo. At saka yung death certificate
napaka-importante yung death certificate. Tapos dun sa death certificate, kailangan malaman kung sino yung nag-asikaso ng death certificate. Kasi may isa siya sa pipirma just in case na balak niyong ibenta or balak niyong ipatransfer yung title. So yun po ang aking kasagutan sa inyong tanong. J. Escagnels, maraming salamat. If you have additional questions, do not hesitate to leave comments in this video. And as a thank you, please like, share, follow, and subscribe sa aming YouTube channel. Since we provide free consultation, we have a saying, we live in a world where nothing is free but we make a difference. So kami po, we provide free real estate consultations po. Thank you. God bless. Bye-bye.